So, hello guys! In this video ay ituturo ko naman sa inyo kung paano nga ba mag-transfer ng GCash papuntang PayMongo. Okay? Pero syempre guys, bago natin simulan yan, make it sure na naka-like, subscribe at mag-comment down below ka dahil everyday po kaming namimigay ng free load at GCash dyan po sa comment section at sa mga solid subscribers natin. Okay? Kaya make it sure po na mag-hit subscribe ka para patulong na rin sa channel natin na lumaki tayo. Okay, para makapag-provide tayo ng mga tutorial pa on the future. So, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa guys, no? So, pinutin natin tong transfer. Tapos, piliin po natin tong local. And by the way guys, bago natin simulan yung mga transactions po natin, make it sure po na yung GCash app po natin is updated. So, pwede po tayong pumunta sa Apple Store para sa mga naka-iPhone at Play Store naman para sa mga naka-Android. So, ang reason po guys kung bakit natin kailangang i-update yung mga GCash app po natin ay para hindi po tayo maka-encounter ng glitch or mga problema sa pag-transact po natin gamit yung GCash dahil pera po yung tinatransact po natin. Okay? So, paano nga ba mag-transact or mag-transfer ng pera from GCash to PayMongo? So, search lang po natin dito guys, no? PayMongo. So, pinutin natin tong search. Lalabas po dito guys, PayMongo. Alright, dito guys, makikita po natin na kailangan po natin mag-input ng account or details. So, sa amount guys, maglagay po tayo dito kung magkano po yung isa-send natin. Sa account name naman po guys, maglagay po kayo ng pangalan na match din po doon sa account number. Pero in this example guys, ilalagay lang po natin Turo PH as example. Tapos yung account number guys, 12 digits. So, halimbawa maglalagay tayo dito. And yung email po is optional po ito, pero mas maganda na maglagay din po kayo ng email para meron po kayong backup copy sa transaction na ito. Para if ever na hindi po reflect yung transaction po natin, is pwede po tayong tumawag sa GCash or sa PayMongo customer support regarding po sa transaction na ginawa natin. Basta importante po sa transaction is may reference number or yung transaction number. So kapag okay na guys, pindutin lang natin tong send money at confirm nyo po yung mga details dito kung tama ba or hindi. Kasi kapag confirm na po yung transaction, it will not be refunded na po. At please be aware guys na meron pong additional na 15 pesos na charge, kaya total of 515 pesos po yung mababayaran po natin. So kapag okay ka dyan guys at tama na po yung mga details na nandito sa taas, pindutin nyo lang po itong I confirm that the details are correct. Tapos pindutin nyo po itong pay 515. So automatic guys na magre-reflect po agad ito after how many seconds? Mga 10 seconds magre-reflect agad ito doon sa PayMongo wallet po natin kasi powered po ito by InstaPay. So I hope guys na nakatulong tong video to. Please don't forget to hit the like at subscribe.